The views and opinions expressed by the hosts and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa olonggapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Yes, magandang umaga po mga kaibigan, at tayo naman po ay magsama-sama hanggang alas 11 po ng umaga. Binabati na po natin ang lahat ng mga taga-subaybay sa programang Bigwas sa buong Pilipinas, at yung mga nanonood po sa pamamagitan po ng live stream, at yung mga nanonood po sa mga taga Mindanao, Visayas hanggang Luzon, at yung sa ibang bansa, yung mga nanonood po sa pamamagitan po ng Ustream. Yun po inyo po mapapanood sa pamamagitan po ng Bigwas live stream. Yan po mga kaibigan, good morning, lalo na po sa mga taga Quezon City. Magandang umaga sa inyo mga taga Quezon City, Valenzuela, Bulacan, Tarlac, Pampanga, hanggang Bataan. Good morning mga taga Dinalupihan, Hermosa, Orion at Limay hanggang Maribeles at Murong, Bataan. Good morning po sa inyong lahat mga taga Bataan, mabuhay po kayo. Ganon din po sa mga taga Barangay Tipo, Hermosa, Bataan hanggang Pastulan. At ganon din sa mga taga Barangay New Cabalan sa Sitio Iram. Ay kumusta ang inyong canvassing kagabi ha? Hindi ko na kayo naantay dahil medyo lumalalim ang gabi. Kaya hindi na alam nyo naman po na hindi pwedeng magbabad si Bigwas sa isang lugar. Dahil na alam nyo naman na medyo maraming gustong pumirot sa mukha ni Bigwas. Kaya maraming galit kay Bigwas. Kaya hindi ako pwedeng magtagal sa isang lugar dahil alam nyo naman maraming nagagalit kay Bigwas. Kaya pasensyahan po ninyo. Alam ko nagtagumpay naman ang inyong last canvassing kagabi diyan sa New Cabalan. Lalo kumusta po ang mga taga-Iram, yung mga taga Bara at taga Sitio Pinagpala, Iram. Yan New Cabalan, Olongapo City. At gano'n naman sa mga taga Purok 4, Purok 5, Purok 3, hanggang Purok 2 at Purok 7. Yung mga taga Tiklaan, kumusta kayo dyan? At gano'n din sa mga taga Lantel. Sila Carding, kumusta? Ay, Carding, i-text nyo naman sa akin kung anong room kayo para makapunta naman ako. At gano'n din po sa mga taga Purok 1 sa Estadyan Family.
yung Scavengers Association. Good morning sa inyong lahat, mga taga yan sa mga taga Forestry, sa Old Cabalan, magandang umaga, hanggang mga taga Santa Rita, Gordon Heights, Mabayuhan, ayan hanggang West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak, Kalalaki, hanggang Asinan at Kababae, West Tapinak, East Tapinak, Banikain. Good morning! Hanggang mga taga Barito, Kalaklan, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taga Subic naman, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ganun din po, dyan sa mga taga Castillejos, yun yung grupong ART. Good morning mga Eagle Response Team. At ganun din sa ating mga kababayan dyan sa San Marcelino, San Antonio, San Narciso, hanggang hanggang San Felipe, Kabangan at Butulan. Sa mga malalayo na po na hindi na maaabot ng antena, ay mapapanood nyo po kami sa pamamagitan po ng live stream ng Bigwas. Magbukas lamang po kayo kahit sa inyong mga page, sa inyong mga internet. Buksan lamang ninyo ang Bigwas live stream, ay mapapanood po ninyo ako ng live. Diyan po, kahit saan po kayong sulok ng ating daigdig. Yan po Good morning sa mga taga Sambales. Maganday alo kayo mo kaganawan mga akit mga kuya. At naimbag na bigat na kayo amin apo sa mga Ilocano. At mayapabaki kayo nga naman sa mga Kapangpangan. At mayong buntag sa mga naminaw na nanaw na mga Bisaya diri sa Tibok Luzon. Maupay na aga sa mga waray. At gano'n naman din sa ating mga kababayang mga kuyunin mayad nga timprano. At maayong aga sa inyong tanan sa ating mga kababayang Ilonggot, Ilongga. Ang mga mayayamang tao sa Pilipinas, ang pera ay ginapiko, ginapala, pero ginabuldos din ang utang. Ayan po mga kaibigan, ako po'y inyong makakasama ngayon hanggang alas 11 ng umaga. Okay, ngayon naman ay magbabasa muna kaagad tayo ng inyong mga mensahe ngayon dahil ay talagang pinuputakti tayo kaagad. Ito sa umagang-umaga, sabi niya kaagad, hello Sir Tommy, si Ferderico ito ni Mongapo. Salamat po idol, talagang idol kita. Bata pa lamang ako, pangarap ko ng magiging reporter sa TV at TV host. Gaya mo, Bigwas. Sabi niya, para bigwasan ang mga tiwaling namumuno sa Olongapo. Kung pangarap po, ikaw ba'y nag-aral ng mascom para makaupo ka rito? Ngayon, kung hindi ka mascom, mas komportable kung nasa bahay. Pero kung mascom ka, okay lang. Kung may experience ka na, kahit sa mga maliliit na himpilan, ay dahan-dahan po, ganun po sa aming larangan. Ako po'y nag-umpisa lamang sa dyaryo. Nag-umpisa lamang ako mag-contribute sa dyaryo hanggang sa nagiging regular ako sa dyaryo. Nag-umpisa akong umakyat bilang tri-media, umakyat ako sa radyo, hanggang sa sobrang tigas ng dila ko, ginagamitan pa ng jack yan para lang lumambot nung nasa broadcast na ako. Nasa Eagle Broadcasting Corporation ako noon at ako lumipat ng DCME. Kaya talagang pinagtiyagaan nila ang dila ko para grabing tigas. Oo. Hanggang sa umakyat ako, ingat dyan na po, hanggang TV. Yan Pero wala pong problema kahit hindi mo profession ang isang hindi mo tinapos ang mascom. Kahit ano ka, basta magaling ka at kaya mong kapain ang industriya ng mamamahayag. Pasok ka sa industriya namin. Yan Okay, ito naman, galing naman po sa ating mga kababayan, galing naman dito sa 0948 Anduloy 19. Good morning, sabi niya, Bigwas, please tulungan nyo naman po ako. Pakibigwasan naman po yung power lane na pinagmimedical po nila kami. Tapos hindi po rin nila kami ay tinatawagan, 2 buwan na po. Inutang ko lang po yung pinang-medical ko. Okay, ganito po. Alam ko naman pong nanonood kayo, pumunta po kayo sa akin ng personal. Dalhin ninyo yung inyong mga dokumento kung saan ay niluluko kayo ng power lane. At pumunta po kayo rito at tayo po ay mag-uusap ng personal. Kailangan ko po ang inyong mga personal na sumbong o talagang personal complaint para po natin ma-aksyonan yung mga mandurugas na kunyari ay mga tinatawag na locator umano dyan sa loob ng SBMA.
Pero hindi naman pala. Yan pa ang layunin ay para lamang manloko ng mga tao dito sa Olongapo. Huwag na po tayong umasa sa mga opisyal ng Olongapo, opisyal ng iba't ibang bayan dahil maraming taksil o maraming lahi ng makapili dito sa ating lungsod. Katulad niyan, kung aasahan mo yung kinatawan ng Olongapo na magtanggol sa'yo bilang Board of Directors ng SBMA na si Mrs. Paulino, ay huwag mo nang asahan po. Dahil sigurado, hindi ka matutulungan yan. Kasi ayaw nga niyang tumaas ang sweldo ng manggagawa. Yung nagpanukala, pumabor ng mga Board of Directors sa SBMA na itaas ang sweldo ng mga manggagawa nang magpanukala na sibakin ang sinumang gustong sumuporta sa pagtaas ng sweldo ay pumayag din yan. Kaya wala na kayo maasahan. Nababalutan ng Paulino ang ating lungsod. Kaya, pasensyahan, kunting tiis na lamang, makakahinga na tayo ng maayos. Wala na po, napasukan po tayo ng kumbaga sa hindi ko naman sinasabing sila'y balang sa ating lungsod. Tilay balang. Hindi ko po sinasabing tilay balang. Hindi ko sinasabing balang. Kasi po, pag sinabi ko'y balang, baka sabihin niya, magdedemanda ako sa'yo. Bakit sinabihan mo kong balang? Kaya ako'y gumagamit ng terminong tilay balang na dumating sa ating lungsod ang pangyayari dahil wala po tayong kakampi. Pabaya na mga pamunuan ng Olongapo City, lalo na sa apelyedong Paulino. Nako, kaya wala na po tayong maaasahan dyan. Kaya sariling sikap, pumunta po kayo rito, gumawa po, mag-usap tayo, gawa ka ng personal na sumbong sa akin para mauga naman natin itong power lane na ito. Tingnan nyo, inutang pa ninyo, pinang-medical ninyo, hindi naman kayo tinawagan. Kung hindi ba yung mga ungas, di ba? Kaya mga kaibigan, dito po kayo pumunta diretso sa akin para mapuntahan ko kagad ang power lane. Ito naman po ay dito naman sa 0907, ang dulo po ay 48. Good morning po, Bigwas. Pabati naman po sa mga tropa ko sa Iram. Yun sa Iram po, kaya Kakilingan at sa asawa kong si Okesia Romero Kunanan at si Rans Hesley Kunanan ay ito po ng New Cabalan, Olongapo City. Yun ang bumabati ay si Rans Hesley Kunanan. Okay, at ito naman galing naman po sa 0918, ang dulo po 29. Good day po, Bigwas. Akala ko po ay PNG na kayo dito sa Olongapo. Bakit po hanggang ngayon nakapag-broadcast pa kayo? Nga po, salamat po. Yung sinasabi niyang PNG, ito po yung ginawa ng mga hunghang na administrasyon ngayon. Yun yung tinatawag nating, hindi ko malaman, may dalawang abogado na konsehal dyan. Pero hindi ko masabi na sila ba'y matalino o bobo. Itong PNG na sinasabi, ito yung tinatawag na persona non grata. Totoo po yan. Persona non grata nila ako dito sa Olongapo. Kung matitino nga naman ang utak nito ng mga pinatabang konsihal ni Paulino kasama ang kumikintab na bunbunan ni Paulino, alam mo, ang mga kaibigan, kung matino ang mga ito, iniisip muna nila bago ginawa ang personal itong persona non grata laban sa akin. Hindi ata nila nauunawaan kung anong ibig sabihin ng persona non grata. Kaya sila po'y parang dumura ng patingala. Pagbagsak ng kanilang dura, tumama din sa kanilang mukha. Walang nangyari yung kanilang persona non grata laban sa akin. Wala. Ano nangyari? Yun. Kasi ang layunin po ng mga ungas na yan, gusto nilang mahinto ang programang Bigwas. Ayaw nilang mapagpatuloy ang programang Bigwas dahil ito ang naglalabas ng mga katiwalian na ginagawa nila sa lokal na pamahalaan. Kung ang iba kaya nilang takot-takutin, si Bigwas wala nang takot.
Kagabi nga, nagbabad nga ako ng New Kabalan eh. Saan yung sinasabing babaril sa akin? Saan yung sinabing papatay sa akin? Kala mo kung papatay ka sa akin, akala mo hindi kita isasabay. Sasama kita sa impyerno, kumag ka. Yan ang sinasabi ko na sa inyo na nagkamali kayo. Kung kaya ninyong takot-takutin yung ibang mamamahayag, ibahin ninyo si Biguas. Dahil baka makapag-isip ka na hindi tao si Biguas. Baka mamaya bigla kang magngangawa. Ayun o. Ngayon ang sinasabi namin, itong persona non grata na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Olongapo, hindi nila inuunawa kung ano ang ibig sabihin ng persona non grata. Ginagamit lamang ang persona non grata sa mga dayuhan. Yan po'y sa mga Amerikano, sa iba't ibang lahi na pupunta rito sa ating bansa, ginagamit ang persona non grata. Kapag sila'y nanlait, kapag sila'y matawag nating kung sila'y nang aapi o paano nila binastos ang isang grupo o tribo ng nandito sa Pilipinas. Pwede sila, katulad ni yung nasa Titanic na nagsabi siya na maraming daga sa Pilipinas. Ayaw ko nang pumunta sa Pilipinas dahil napakaraming daga, napakaraming ipis at daga. Yun, pag sinabing persona non grata, wala siyang karapatan na pumasok sa bansang Pilipinas dahil sa ay nilait niya at pinahiya niya ang ating bansa. Pero, eto, sa Olongapo City, only in the Philippines, Olongapo City lamang ang gumawa ng persona non grata laban sa isang mamamahayag na katulad ko. Di lalo nila akong pinasikat. Sila kasi ngayon, hanggang ngayon, hindi pa sikat. Ako sikat na. Lalo nila akong pinasikat. Nilagay nila sa Facebook. Ilan ang nanonood? 2 milyon. Isang TV anchorman ng lait daw ng Aita. O, kita mo? Ang ginawa nila, ay alam ko naman ang papuntahan. Sa tagal ko pa naman sa larangan, alam ko na ang laro. Kaya hindi ako kumibo noon. Bagamat sumasagot-sagot ako, pero hindi ako kumikibo masyado. Kasi alam ko na ang tagumpay ko. Pag pinatulan mo ang isang mamamahayag, tiyak, patungo na yan sa tagumpay. Ang ginawa nila, persona non grata, nagmamadali pa siya, Chinsa. Nagmamadali pa. Oy, Chinsa, paano yan? Pag natalo ka daw. Pag natalo ka bilang vice mayor, tatakbo ka raw barangay captain sa Kabalan. Sige, magsalubong tayo. Ipagpatuloy ko po ang pagtatalakay hinggil sa persona non grata pagkalipas lamang ng ilang patalasta. Okay mga kaibigan, patuloy na po tayo sa ating programang Biguas at atin pong itutuloy ang pagtatalakay hinggil po doon sa katanungan po na persona non grata. Nagtatanong po ang ating mga viewers, bakit daw kung pinersona non grata si Biguas, bakit hanggang ngayon ay patuloy na nagbo-broadcast si Biguas sa TV22, sa Subic Broadcasting Corporation? Yan ang sinasabi natin. Hindi po nila nauunawaan kung paano gawin ang isang persona non grata. Ang nangyari kasi sa kanila, gumagaya-gaya lamang sila. Yon, para kunyari sila, magkaroon sila ng mapapansin, gumagawa sila ng senaryo para mapapansin lamang. Oo, alam mo bang nabalitaan ko yon? May nagtimbre sa akin taga City Hall. Mismo taga Pau mismo ang nagtimbre na sa akin. Alam mo niyo po ba na napakalaking budget ang inilaan na pamahalaan noon nung lumakas o kasagsagan ng persona non grata para sa laban sa akin? Napakalaki palang na inilaan na pondo. Kaya pati yung mga media man dito sa lokal, dito sa Olongapo, Zambales, ay inauting, pinaligo sa isang beach resort, may budget, libre lahat accommodation. Dahil ang akala nila magtagumpay sila doon sa persona non grata. Hindi kasi nila naintindihan. Ang pangalawang persona non grata, yung mag-asawa. Kung parehong Pilipino hindi, wala na tayo sa dayuhan. Ang dayuhan talaga, mayroon talaga. Yan ang nasasaklaw talaga sa persona non grata. Pero, pagdating sa kapwa Pilipino o dito sa Pilipinas, ang mapapasok po sa persona non grata, kung yung mag-asawa, may anak, tapos ginugulo ng asawang lalaki,
humantong sa korte. Pagdating sa korte, binibigyan po yan na inuorderan po ng korte yan, depende sa labanan nila, ng 600 kilometers away na hindi makakalapit doon sa kanyang asawa at kanyang mga anak. Yon ang tinatawag na pangalawa po yon, yung persona non grata niyo para sa mga mag-asawa yon. Para hindi guguluhin yung mag-ina. Yon. Pero yung sinasabing lang persona non grata na palalayasin ang isang mamamayan ng Olongapo dahil ang akala kasi nila hindi ako taga rito. mga hunghang nga eh. Hindi nila alam eh na taga rito ako. Saan ka makakita? Bago kasi sa dasana sila gumawa ng resolution for persona non grata, ni hindi nga nila ako pinatawag doon sa sa Bulwagan. Oh, di ba? Sa council hindi nila ako pinatawag para kunin ang panig ko. Hindi. Diretso. Persona non grata. Kaya nagmukhang ingot ang lahat ng pumirma. Oh. Ang tawag sa kanila ay mga ingot na konsihal. Kaya huwag kayong bumoto ng mga ingot. Hindi nila naiintindihan kung ano yung ginawa nilang persona non grata. Una, hindi nila nakuha ang panig ko. Kung yung ginawa ba nilang video na pinagdugtong-dugtong para lamang ako'y kasuhan nila, para ako'y papuputokan. Wala namang kaso eh. Akala ko nga magkaso eh. Magandang laban yun eh. Wala eh. Idinadaan pa sa sanggunian. Ay may nabalitaan na ako ngayon na yung problema ng ordinaryong problema, hinihiring sa sanggunian. Hoy, kailan nagiging korte ang sanggunian? Mag-isip-isip naman kayo. Baka mamaya lalabas kayo, babagsak kayo sa ombudsman yan. Mahilig gumawa ng ganon. Ang mga, nako, may konsihal yan mahilig gumawa. Ginawang korte ang sangguniang panglungsod ng Olongapo City. Pag may problema, dali mo sa korte, hindi dyan sa sanggunian. Para ano? Para iboto ka bilang vice mayor. Hunghang, hindi ka nalulusot. Hindi ka lulusot sa pagka-vice mayor. Hindi mo mahawakan ang pagka-vice mayor. Kahit saan ako magpunta, talagang ginigiba kita dahil sa kapalpakan mo. Kaya ang sabi namin sa inyo, dapat mag-isip kayo bago gumawa ng desisyong persona non grata. Saan ka makakita? Saang provision ng ating konstitusyon na pwedeng i-persona non grata ang residente mismo ng Olongapo? Sige nga, dalawa kayong abogado, baka mayroon kayong maipapakita sa akin. Kapag may pakita kayo sa akin, sasabihin ko, napakatalino ninyong abogado. Kung mayroon bang mismong residente sa kanyang bayan, ay ipipersona non grata. Sige nga. Baka may maipapakita kayo sa akin. Kapag may maipapakita kayo sa akin, ikakampanya ko kayo. Kung may provision tayong nakikita, mababasa, na ang isang residente sa isang bayan ay pwedeng ipersona non grata. Botante rito. Botante sa Olongapo. Residente ng Olongapo, ipipersona non grata. Kung hindi ba kayo ingot? Hindi ninyo naintindihan. Mabuti nga hindi nakahabol eh. Within 30 days lang pala talaga yung kasampa. Nasasampahan ko nga sana kayo ng kaso noon eh. Medyo sangga-sangga lang ako noon eh. Nagpasalamat ka kayo na pero hindi bali, napakasuhan ko naman kayo sa ombudsman, ibang kaso eh. Mali ang ginawa ninyo. Pati mga bus company, binigyan ninyo ng kopya. Gusto pa niyo lahat ng resident ng Olongapo ay bibigyan niyo ng kopya na ako'y persona non grata? Sino ang magpapaalis sa akin? Ikaw ang kakaladkad sa akin? Gigripuhan kita. Ewan ko lang. Wala tayong batas na mababasa na ang isang residente sa isang bayan ay ipipersona non grata. Kung epektibo ang persona non grata ninyo, bakit hindi ninyo pinagpipersona non grata ang mga drug poser dito? Mga ingot.
Mga protector ata kayo. Hindi ninyo binigyan ng pansin. Ang daming masasama sa Olongapo. Bakit hindi ninyo pinersona ng grata? Bakit yung nagsisiwalat ng mga katiwalian sa Olongapo gusto ninyong ipersona ng grata? Para ano? Para pagtakpan ang kasinungalingan ninyo. Sa totoo lang, kung nakakamatay ang mura, ilang bisis na kaya kayo namatay, minura ko na kayo lagi. Yun ko lang. Nakakaasar na po kayo. Wala na po sa ayos. Ngayon, nangangambisyon kayong tatakbo sa mataas na posisyon. Hindi mangyayari yan. Malabo pa yan sa ata ng pusit. Nalulusot kayo. Okay, ito naman. Nagbabasa na tayo ng inyong mga mensahe rito. Galing naman sa 0916, ang dulo po'y A3. Good day po, Sir Biguas. Dapat tanggalin po sa pagkakaupo bilang mayor ng Olongapo. Wala naman pong nagawa yan eh. Puro kurap na lang sila. Kita mo na, sumuporta ang ating mga texter. Dahil sa ginawa ninyo, nakakahiya kayo. Konsihal pa naman kunyari, wala naman palang alam. Sayang. Okay, eto naman. Sabi naman niya rito, good morning, Sir Tom. Bati naman po kaming lahat dito sa bahay. Kagigising lang. Nakasubaybay sa'yo, kagigising lang. Nakasubaybay kaagad sa'yo. Apo ko na si Cassandra May. Manugang kong si Ilma, si Selma at si Gemma, Jackie at Cecil John. At ay condolence nga pala kay Lilibet Abel kasi namatay ang tatay niya sa Dipulog City. Bati mo na din na si Lydia Osida. Ay, Sir Tom, more power po. Si Magdalena Manayan po ito ng Pinagpala, Iram. Yan po, sa New Cabalan po ito, Olongapo City. Magandang umaga sa inyo, Madam Magdalena Manayan at sa lahat ng iyong mga kaibigan. Good morning at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa programang Biguas. Ito naman, ang isa naman po sa mga texter natin, sabi niya, ibalik na si Mayor Bong Gordon. Salamat sa inyong mensahe ha. Sige sir, bigwasan mo ang mga maling pamamalakad nila. Salamat sa iyo, Jerly. Talagang masugid ko talagang supporter itong si Jerly. Good morning sa inyo. At ito naman, 0948, ang dulo po'y 55. Magandang umaga po, Kuya Tommy. Pakibigwasan nga po yung tubig ng nawasa dito sa Lapas San Narciso na makalawang na. Masyadong hindi pwedeng ilaba sa mga puting damit. Mabaho na talaga ang tubig dito. Salamat po. Ano bang nakakasakop niyan? Subic water ba yan? O wala, ano ba? May sariling water system ba ang San Narciso? Hayaan niyo po ha, itatanong ko po ito para mapuntahan po natin yan. Okay, ito naman galing naman po sa 0948, ang dulo po ay 63. Good morning, Sir Biguas. Pabati naman po ang uncle ko na si Lauro De Leon ng happy birthday po. Salamat po. Marami ding salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay ng programang Biguas. Ito naman, sa galing sa 0948, ang dulo 56. Good day po, Sir Biguas. Resident po ako sa Amelia Heights, Acapulco Street. Sana naman po maayos na ang daan dito sa amin dahil lagi po may nadidisgrasya at pati na rin po yung tubig kasi po maalat ang tubig namin. Saan ba itong Amelia na to? Amelia Heights. Saan ba ito? Sa Subic ba ito o dito sa Bakit maalat na? Tabi ba ng dagat ito? Hanapin nga natin yung Amelia Heights na yan. Okay, ito naman galing sa 0907, ang dulo po ay 38. Good morning, Kuya Biguas. Reklamo ka lamang po ang Nozomi tungkol po sa Certificate of Employment at 13-month pay. 13-month pay ko. Hanggang ngayon, naka-hold pa rin. Ala naman akong kaso at utang sa kanila. Last February pa ako na indo.
pinabalik-balik lamang po ako. At pati ang mga clearance, sinisingil kami ng tag-100 piso. Hindi naman po dapat kailangang bayaran. Yun lang po, salamat po. Okay po, kung sino man po kayo, kung wala po kayong time na pumunta dito sa aming studio para mabigyan ko po kayo ng referral, pwede po kayong pumunta roon. Hanapin niyo po si Michael, yung HR manager. Gamitin niyo po ang pangalan ko, sabihin mo, pinapunta po ako ni Bigwas. May problema po ako, hinggil po rito sa aking 13-month, hindi niyo po binigay. Ang sabi ni Bigwas, puntahan ko muna raw kayo tungkol sa problema ko, kung may maitutulong kayo. Sige, gawin niyo po yun. Gamitin niyo pa ang pangalan ko. Pumunta kayo doon sa Nusumi. At hanapin niyo doon sa HR, ha? Doon kayo pumasok. Hanapin niyo si Michael. Yung medyo pumipalantik yung daliri. Puntahan niyo doon. Siya po ang manager yan, HR manager. Sabihin mo, pinapupunta po ako dito ni Bigwas. Hinggil po sa problema namin. Ngayon kung ano daw po ang magagawa ninyong solusyon nito bago siya umaksyon. Sige, pumunta lamang po kayo doon. Gamitin niyo po ang pangalan ko. Okay. Ito naman, galing naman po sa 0948. Ang dulo po ay 85. Sabi naman po niya rito, Sir Bigwas, pabati naman po kami dito sa 119 Murphy Street sa Del Rosario, Milanes, Del Rosario at Milanes family. Palagi po kaming nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po sa pamilyang Milanes at Del Rosario. Good morning po sa inyong lahat. Diyan po sa Murphy Street. Ito naman ay smart alert. Walang smart alert. Hindi pwede. Good morning po, Mr. Bigwas. Pabati naman po kami dito sa Caron Street. Tinangunan family po. Pati na rin ang mga nagtatrabaho sa Lucky C. Ano to? Lucky C Cycle o baka circle ito? Cycle. Lucky C Cycle Supply. Marami pong salamat. Okay. Mga nagtatrabaho sa Lucky C Supply, maraming salamat sa inyong panunood ngayon. Okay. At ito naman, galing naman po sa 099, ang dulo po ay 15. Sir Tommy, pakibati po yung mga Mudansa family. Ako po si Jose Mudansa. Salamat po, sir. Maraming salamat din sa inyong panunood ngayon. At ito naman, 0906, ang duloy 32. Pakibigwas na rin po ang school ko. Ayaw ibigay ang card kapag di po natapos ang clearance. Samantalang doon din ako nag-aaral. Dapat pag mag-clearance na, mag-clearance lang kung magta-transfer. Ayaw nila. Di na ata ako makakapasok sa school nitong school year. Salamat po, Bigwas. Saan po ito? Saan ito siya? Kasing pera hindi daw siya makakapasok. Kung public school po ang inyong pong papasukan, pumasok po kayo, magpa-enroll po kayo. Kung saan po yung sinasabi nyo na hindi po binibigay ang clearance, sa kalalaki po ba ito? Kung kalalaki, hanapin po ninyo si Ma'am Clara, yung principal dyan, sabihin nyo, pinapunta ko po kayo para matulungan po kayo sa problema ninyo, ha? Okay. Ito naman, galing naman po sa 0909, ang dulo po ay 40. Good AM. Paring Tommy, tanong ko lamang po kung nasabing makahinga na maluwag ang mga tiga Olongapo. Tanong ko lang po, paano mo naman masabing makahinga ng maluwag ang mga taga Olongapo? Bakit sigurado ka na bang mananalo ang amo mong si Gordon? Naway ang lakas kaya ng Paulino. Sa isip mo lang yon. Gumising ka. Kahit magpasurvey ka kasi. Ang lakas ng Paulino. Lakas ng hangin. Grabe hangin yan. Ay, tanungin mo tungkol sa problema. Walang ibang ibabanggit yan kung hindi sabihin agad. Ay, kasalanan ng dating administrasyon yan. Walang ibang alam yan kung hindi dating administrasyon. Sabi niya,
At isa pang malaking katanungan, sino ang mas makintab ang bunbunan? Ang amo mo o ang mayor namin? Ay, ang mayor mo. Kahit tingnan natin. yung mayor mo, tingnan natin. Pagkatabihin natin sila, kahit sa litrato lang. Ay, mas makintab ang bunbunan ng amo mo. O nga, sabi niya, ang totoo si Gordon Panot ang nagbinta ng Marikit Park. O, kita mo? Kung hindi ka mabubo. Mayroon ka bang may papakita na naibinta ang Marikit Park? Di ba wala? O ngayon, mayroon kami papakita sa inyo kung paano niya ipinagkalulo yung sinasabi niya. Siya ang pumirma para pagtatayuan ng SM dyan sa Marikit Park. Kaya ididemolish yan. O, kita mo, nabilog ang ulo mo ni Paulino. Ngayon kung nakapagpakita ka sa akin ng dokumento na ibininta ni Gordon ang Marikit Park, sige, maniniwala ako sa'yo. Pero kapag ipinakita namin sa inyo yung litrato kung paano pinirmahan ni Paulino, ay murahin ninyo si Paulino. Ha? Wala talaga kayo. Nalinlang po kayo. Sabi niya, Marikit Park, ang kaso matapos yung kanyang termino, kaya hindi niya naituloy ang pagbinta at tinuluyan na ni Mayor Rolin at baka maunahan pa siya ni Gordon ayon sa batikang mamahayag ng Olongapo na scripted ka daw. Bisaya din ako pero hindi ako papabor sa'yo at amo mo. Ay, ano ngayon kung Bisaya ka? Kasi si Cynthia Paulino nga, Bisaya din eh. Hindi ko naman hinihimok ang lahat ng mga Bisaya eh. Pero, pakialam ko kung Bisaya ka. Di ba? Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi na ituloy. Ito namnamin ko tong text mo. Ang sabi mo, kasi ito yung binubula o nilinlang ni Paulino sa isipan ninyo. Ang sabi niya, ang totoo daw, si Gordon daw ang nagbinta ng Marikit Park. Ang kaso, natapos ang kanyang termino, kaya hindi niya naituloy ang pagbinta ng Marikit Park. Kaya, tinuluyan ni Mayor Rolin Paulino. Oh, ha? Di sinagot mo. Paano mo masasabi na si former Mayor Bong Gordon ang nagbinta? Ay, sinabi mo ngayon, di natuloy. Nung hindi matuloy, tinuluyan ng panot mong mayor. Sabi mo. Ikaw rin mismo ang sumagot. Namnamay natin mga kaibigan. Sabi ko nga sa iyo, hindi naman ako basta-basta pagdating sa debate. Di ba? Ang sabi mo, basahin natin ng maayos. Sabi niya, bakit sigurado ka bang mananalo ang amo mong si Gordon? Ang lakas kaya ni Paulino. Yun sinagot kita, malakas ang hangin ni Paulino. Tapos, isa pang malaking katanungan, sino ba ang makintab na bunbunan? Sabi mo, sabi ko mas makintab bunbunan ng amo mo. Ang mayor, sabi niya, ang mayor namin, mga tagagapo, si Paulino. Sabi niya, ang totoo, ito na namnamin ninyo, ang totoo, sabi niya, si Gordon Panot ang nagbinta ng Marikit Park. Okay? Kita mo. Siguro, high sa drugs itong nag-text. Namnamin nyo sa totoo, si Gordon Panot ang nagbinta ng Marikit Park. Yan Sabi niya, ang kaso natapos ang kanyang termino, kaya hindi na ituloy. Di ibig sabihin, hindi na ibinta. Kung ano man ang tawag ninyo binta, dahil alam ko lease contract din yun eh. Hindi na ituloy. Sa panahon na yon, si Paulino nagpo-protesta. Ayaw daw niyang makapasok ang SM dyan. Magpapasagasa daw siya sa dilaw na jeep kapag itinuloy. Namnamin mo. Hindi na tuloy. Dahil ayaw nga niya yan na matayuan, ayaw galawin ang Marikit Park. Ngayon, nung makupo si Paulino, siya ang nagkukumahog sa SM na ituloy.
siya ang pumirma. Kaya tama yung sinabi mo. Kaya si Rolin Paulino ang nagtuloy. O di hindi si Gordon ang nagbenta, si Paulino. Wala talaga. Ayusin mo kasi yung pag-text mo. Di bumabalik tuloy sa sarili mong amo. O ngayon sabi mo, scripted daw ang aking mga sinasabi rito. Ako? Scripted? Magmula sa Maynila, hindi ako marunong magbasa ng script. Maliban sa pagre-report. Oh. Pag ako'y nagre-report, kasi kailangan may script talaga yon. Eh, siyempre, ihahana yung pagbabalita eh. Pero sa komentaryo, hindi ako nag-i-script. May guide lang ako kung alin yung uunahin ko, alin yung isusunod ko. Oh. Alin yung panghuli. Yun ang guide ko. Pero kung sabihin mo na ako'y scripted, mali. Sige, baka mayroon kayong mga komentarista dyan. Sa plaza kami, mag-i-ere. Sabay-sabay. Tingnan natin kung may script. Ako lang, bigyan mo lang ako ng 3 idea eh. Aabutin na ng 2 oras yan eh. Oh. Eh, paano mo masasabi? Ha? Ibigla 3 lang. Hahaba na yan. Eh, ewan ko lang kung may makagagawa niyan sa mga tauhan yung mga broadcaster ninyo at saka mga silduhan ninyong mga reporter dito. Okay, ligaling naman po dito sa 0949, ang dulo po'y 17. Saan po pwede pong magpapatuli? Ayun, tuliin mo yung huling nag-text. Dahil supot pa yon, hindi po marunong hindi po marunong umunawa doon sa kanyang tinex. Okay, ito naman. Galing naman po sa Good morning, Bigwas. Magtatanong lang po, gaano kataas ang pinag-aralan nila sa kolehiyo? Lalo na yung nag-aral ng abogado. Alam nila na nasa libro ang batas ng persona non grata. Di ba nila alam ang batas na yan? Sayang, tinawag pa naman din silang honorable. Yung sarili nila hindi kagalang-galang. Sana bakit hindi niyo sabihan kay Rolin na bilhan kayo ng lupa sa Amerika. Pag natupad nila yung pumayag na kayo pumunta ng Amerika. Ayun, tama. Punta na lang daw ako Amerika. O Rolin, bilhan mo raw ako ng lupa sa Amerika. Para ako ay taga-Amerika na. Para pagbalik ko rito, pwede na akong ipersona non grata. Yun, pasok sa batas. Tama yung suggestion na yun. Kailangan magiging residente mo na ako sa US. Okay mga kaibigan, babalik po ako kagad. Itutuloy po natin ang pagtatalakay pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Good morning po ulit Tayo po'y magpapatuloy sa ating pangalawang sigwada dito sa programang Bigwas at agad natin pong bigyan ng pansin muna. Itong text ng na sumagot po doon, medyo galit po doon sa nag-text kanina. Ang sabi niya ay mga mukhang perang yung mga iyan. Yung ginagawa nila, pinapasa pa kay Mayor Bong. Nakita ko po na may perma ni Paulino, yung sa Marikit. O, kita nyo na. O, texter na mismo ang na sumagot nito. Tulad na rin ng mga kapulisan, ng mga protector din. Kaya napakagulo na ng ulungga po ngayon. Kasi kung ano yung puno, ganun din ang bunga. O, kita nyo na. Kaya medyo masakit mang pakinggan, talagang kalabanan ninyo ang taong bayan. Sabi niya, Sir, dito po sa Pampanga, yan, sa NLRC, nakikipag-organize kung papaano ang sistema wala daw sa ayos. Okay, dito, ibig sabihin, live stream ito. Nanonood sila dyan sa Pampanga. Okay. Dito naman galing sa 0907, ang dulo po'y 33. Sir Bigwas, magandang umaga po. Ay pakibati na lamang po ng advance Happy Fiesta ang Barangay San Isidro, Purok 4, Subic, Zambales. Marami pong salamat sa iyo, Bigwas. Iyon.
Maraming salamat din sa inyong panunood dyan sa Barangay San Isidro, Subic, Zambales. Eto na naman. Dami na naman ha. Baka, grabe, sunod-sunod na. Sunod-sunod na ang inyong mga text. Good morning, sabi niya, Bigwas. Sabi niya, relax ka lang. Binabati ko lamang si Kimchi na nagko-compose ng rap at asko lang po saan may free na recording studio at mura. Kailangan daw talaga nilang tanong natin kay Moon Gapo kung may bigay ko nga pala sa kay Moon Gapo yung kay Moon Gabiula yung number ni Bing. Okay. Eto naman. Galing sa 0930 ang dulo po'y 98. Good morning, Bigwas. Pabigwas naman po yung mga tanod dito sa Banikain. Pag nakita kanilang nag-UUC, abay bigla ka na lamang papaluin ng batuta sa ulo. Oo, bawal yan ha. Ba't nyo pinapalo sa ulo? Uy, hindi maganda yan. Baka mamaya ma-internal hemorrhage yan ha. Ay, mga barangay tanod, ayusin ninyo. Okay, dito naman sa 0946 ang dulo po'y 70. Good morning, Bigwas. Pakibati naman po si Purok J. Nero. Gusto lang po si pasalamatan sa pagtulong niya sa amin. Taga-Pag-asa po kami. Okay, salamat naman sa inyong pagbati sa inyong Purok leader. At diyan naman sa Lumang Palengke ay nanawagan ang mga dumadaan na wag daw lagyan ng wag daw tindahan ng isda ang daanan papuntang court, papuntang Buluwagan, lalo na't papasok papuntang engineering. Grabe daw ang mga isdang nagkalat. Yon, mga nakahapag. Yon ha, may nakinabang daw dyan. Yon ha, isa rin po sa mga pinanawagan sa atin yan. Ay wag daw harangan dahil napakaraming mga nagtitinda ng isda dyan sa labas. Okay, dito naman, good morning po Mr. Bigwas. Please lang, tulungan naman po ako. Pakibigwas naman po yung power lane. Pinamedical, tapos na po ito kanina. Binasa ko na po ito kanina, pumunta po kayo dito sa akin. Mag-usap po tayo ng personal. Okay, ito naman, galing naman po sa 0930, ang dulo po 46. Gandang umaga po, Bigwas. Binabati ko nga pala si Dagol Tapaya. Okay, Dagol Tapaya, binabati ka ng iyong kaibigan. Good morning. At ito naman 0932, ang dulo po'y 96. Yung nagtitext na bininta ni Gordon ang Marikit Park, di yun bangag, nuknukan ng kabumuhan. Bigwas. Gaya din ng abogado na nagpepersona ng grata sa'yo, Bigwas. Ayun ang sinasabi ko na sa inyo eh. Talagang aawahin kayo ng mga texter sa ginagawa ninyo. Mag-isip-isip naman din kasi kayo. Di ba? Isipin din po kasi ninyo bago kayo tumirada ng ganon. Kasi kami, bago kami bumabanat, mga dokumentado po. Ang dami pong dokumentong hawak namin, oh. Sabi ko nga sa iyo, bawat punta ko rito, bawat pa umakyat ako, ay napakarami pong mga dokumento. Yan, ha? Kaya nakadokumento po lahat yan. Kaya hindi po ako bagito sa larangan ng komentaryo. Nako po, alam nyo po ba na 3 libel ko, kasama ang Bangko Sentral sa nag-libel sa akin, kasama si Kernel Pineda na ngayon ay barangay tanod na lamang. Kinansyawan ko pang barangay tanod na lamang dahil sa kanyang pagdemanda sa akin ng libel. Hindi po siya nagtagumpay hanggang sa natanggal siya. At ang Bangko Sentral, kinasuhan ako niyan ng libel. Mantaki mo, paggawaan na ng pera yan, ha? Kaya nilang tustusan yan. Pero nung sinabihan kong malaking anomalya at korupsyon sa loob ng Bangko Sentral, abay, ay agad nila ako pinuntahan doon sa opisina ko sa DILG. Inimbestigahan kagad nila ako. O di pinakita ko lahat ng dokumento, ay di gulat sila. Di natanggal si Jesmundo, yung direktor ng Bangko Sentral. Natanggal, nilipat doon. Ginawa na lang sa parkingan. Ay hindi po kami bumabanat kung wala kaming dokumento. Hindi katulad ng sinasabi ninyo na
alam ninyo na si Bong Gordon ang nagbinta ng Marikit Park. Kung may maipapakita nga kayong dokumento na siya ang nagbinta, ikampanya ko pa yan. Wala Puro daldal. Yan ang gawain ni Paulino. Puro daldal. Puro salita. Puro paninira. Magtanong ka ngayon sa kanya pag may problema, sasabihin mo, walang ibang bukang bibigyan. Kung hindi, sabihin kagad, yung dating administrasyon ang may kasalanan nito. Wala siyang sariling panindigan, walang sariling desisyon na gumawa ng sarili niyang proyekto. Lahat ng pagkakaalam niyang papalpak siya, yung dating administrasyon. Kaya wag ka nang umupo dyan para wala ka nang sisihin. Yung dating administrasyon, iupo natin uli. Sakit ka sa ulo, Paulino. Wala ka nang ginagawa kung di puro sabihin mo, dating administrasyon. Ihahambing mo kagad. Ngayon sasabihin mo, anong proyektong sinasabi mo? Di ba binigyan mo doon sa budget ng 2014 na pakalaki na ibinigay mo na ba sa mga barangay? Yung mga budget na yon para magawa ng proyekto. Di ba binadgetan ninyo? Baka hindi pa ninyo na ibibigay tapos pag naibigay ninyo, sasabihin naman ninyo, proyekto ko ito. Alam nga naman, nakaupo ka dyan. Ikaw diyang mayor. Magpasalamat ka sa Biguas. Alam ko ang covered court ngayon ng Libas. Ipapagawa mo na. Dahil kay Biguas. Dahil sa lagi nating binabasa rito, yung kapalpakan ninyo. Ayan, ipapagawa na raw ang covered court. Nag-inaugurasyon na sila. Gagawin na raw ang covered court. Dahil sa kapupukpok ni Biguas. Nagpasalamat kay Biguas. Hindi yung gusto niyong ipatigil ang Biguas. Ito naman, galing naman po sa 0947, ang dulo po'y 01. Magandang umaga po. Sir, pwede po bang pakibigwasan naman po yung pamilyang, bakit po, sa lugar namin sa New Cabalan? Dahil na rin po, nagkalat ang bisyo dito sa lugar namin. Salamat po, Sir Tommy Abili. Ano po ang problema nitong pamilya na to? Bakit nagkalat po ang bisyo? Anong klaseng bisyo? Ang pamilyang Fernando ang dapat pabigwasan. Ano po ba ang problema dyan sa pamilya na yan? Pakitext nyo po sa akin at i-detalye nyo po. At ito naman, galing naman po sa computer. Sabi niya, pakibigwas na rin po ang school. Ayaw ibigay ang card. Ayun kanina po ito. Salamat po, Bigwas. Yun po ang sinasabi ko po kung sa kalalaki, hanapin lamang po ninyo ang principal dyan na si Ma'am Clara. Sabihin nyo, pinapunta ko po kayo. Okay, dito naman sa 0929, ang dulo po 668. Good AM, Mr. Bigwas. Pakibigwasan po ninyo ang ginawang drainage dito sa Gordon Heights. Ay napuno na ng lupa. Tinubuan na ng damo. Napuno na ng basura. Kumalat-kalat na. Mukat-mukat mo Nako, pag bumaha ito, ang Gordon Heights, gawa ng mga drainage na barado, kailangan po bang asikasuhin na nila? Tag-ulan na. Nako, salamat po, Bigwas. Maraming salamat at mabigyan sana ng pansin ng mga kinaukulan. O yun, mga barangay official, kalkalin na ninyo yung mga kanal ninyo. Okay, dito naman, galing naman po sa 0919, ang dulo po ay 79. Okay, ito naman. Good AM po, bakit po nangungulikta ng garbage fee sa Olongapo? Ang sabi sa amin, si Rolin Paulino daw nag-utos magmula February, pinabayad sa amin. Sabi di na daw magbabayad garbage fee kung makaupo na si Rolin. O yan, kita nyo na. Yung kaninang nag-text na masyadong makarolin Paulino, paano mo to sagutin? Yung iyong mayor na sabi mong hindi panot, sinungaling pa. Baka hahaba pag ilong nito, magmumukhang si Pinocchio ito. Panot na, sinungaling pa, ay nako. Paano ninyo sagutin itong sinungaling mong mayor? Na di ba nangako siya noon na librehin niya ang bayad ng basura pag siya'y naupo? O bakit ngayon, tinaasan pa? Pinababayad na ang lahat ng hindi nagbayad ng basura. Kaya sa susunod po, mga kaibigan, di ba malaki-laki yung basurahan? Yung garbage bin. No. Pagdating ng eleksyon,
ang pangalan ni Paulino sa basurahan ninyo ilagay. Dahil nangako siya ng basura, sa basurahan ninyo ilagay ang kanyang pangalan. Yan ha. Okay. Ito naman, galing naman po sa 0946, ang dulo po'y 97. Good morning, Sir Biguas. Malapit na naman po ang tag-ulan. Taga Santa Rita po ako sa Clark Street. Ang problema namin po rito ay ang daanan namin na iskinita. Bukod sa madilim, kapag gabi ay dahil walang ilaw na nga sa poste, abay makitid pa ang daan at maputik dito pagdating ng tag-ulan. Yung kanal kasi magkapantay na lamang at ng daanan. Nako, sa tuwing uuwi kami sa trabaho ay grabe po ang putik. Sana po'y matulungan at masolusyonan ng mga kinauukulan. Ngayon, nakikinig ng mga kinauukulan. Sa bagay, si Bakay, makapal daw mukha nito tatawa-tawa lang daw kahit anong bigwas. Wala nang pakialam sa inyo. Kaya sa susunod, wag na ninyong iboto yan. Nagkamali ata kayo ng boto. Wala siyang pakialam Sabi daw, wala akong pakialam dyan kahit bigwasan ako ng bigwasan. Kasi last term na niya. Kaya sana sa inyo, ganito po gagawin kaya ninyo. Pag malapit, pag last term na, wag na ninyong iboto. Dapat 2 beses lang ninyo paupuin. Kasi pag last term, pababayaan na po kayo niyan. Sa totoo lamang po, pababayaan na kayo. Wala na sa ayos yan. Kita mo ginagawa ni Bakay ngayon. Wala na sa ayos. Okay. Ito naman, galing naman po sa 09. Hi daw. Sige, hi ka rin. Okay, galing naman sa 0909. Ang dulo po 66. Ay, Bigwas, bakit naagapan ang... bakit di maagapan ang mga nanlilimos sa Olongapo? Pag di nabigyan, nananakit pa naman sila at nagnanakaw pa. Yan. Iwan ko ba bakit hindi nila ma-aksyon-aksyonan? Hindi ko alam, baka anak ng mga politikong iba dyan. Hindi nila ma-aksyonan Hoy, Paulino, umikot ka naman minsan. Ay, ako nga grabe na ang banta sa buhay ko. Umiikot ako kahit gabi. Nakikiramdam ako sa paligid ng ating lungsod. Ikaw naman, umikot ka naman. Pakiramdaman, di ba? Tinatakasan mo minsan yung gwardiya mo. Subukan mong takasan. Hindi yung saan ka pupunta, ha? Pumunta ka sa mga palengke, sa mga liblib na lugar. Tingnan mo doon. Obserbaran mo kung ano na ang nangyayari, lalo na sa palengke. Yung mga kabataan na namamalimos. Nangungurot pa at nandudukot pa pag hindi binigyan. Aksyonan mo naman. Okay, dito naman sa 0947, ang dulo po'y 17. Good AM po, sir. Report ko lang. Report na. Yung sa Santa Rita High School, hindi makuha yung mga bagong graduate ang card nila at diploma. Dahilan po daw ay magbayad daw muna lahat ng tagpa 500. Imbestigahan po, please. Lang ko po Dalhin niyo po yung mga magulang. Punta po kayo rito sa atin. Dito po sa aming studio. At mag-usap po tayo. Mayroon po tayong gagawin. At sino mang principal yan dyan, paiiyakin natin. Sige, subukan natin. Maglaro tayo. Lalaruin natin siya. Ganon siya magpapahirap sa kanyang mga estudyante. Pahirapan din natin siya. Punta po kayo rito sa amin. Okay, dito naman sa 0998. Ang dulo po'y 41. Sir Bigwas, pakibigwasan naman po yung mga taga 5th Street. Inupakan yung mga taga Gordon Heights. Grabe. Yung mga pulik, hindi man lang tumulong. Mga walang silbi. Hinayaan lang na upakan ang mga bata. Huwag na lang pong banggitin ang number ko. Ano tong mga sinasabi niyong puliks? Baka kayo fraternity, ha? Ayaw na ayaw ko po naman sa mga fraternity. Basta kayo'y mamuhay ng normal. Mamuhay ng maayos. Ayaw ko yung grupo-grupo. Yung uso, yung panahon noon. Yung grupo-grupo, yung guns-guns, gang-gang. Hindi pwede yan. Baguhin na ninyo. Magpakadisyente na kayo. Maganda ang kinabukasan ninyo kung ayusin ninyo yung buhay ninyo. Huwag kayong magpabarkada-barkada at huwag ninyong isipin na proud ka sa sarili mo dahil nakaupa ka, nakahanap ka ng kaaway. Huwag ninyong gawin yan. Kayabangan lang yan.
Masarap mamuhay ng tahimik at lalong huwag kayong magbabarkada-barkada dahil walang mapupuntahan yan. Babagsak lamang kayo sa droga hanggang sa mapunta kayo na isang araw nagdodroga na kayo. Huwag na, iwasan na ninyo, lalo ni fraternity na yan. Kawawa lang din, pati mga kababaihan dyan, kawawa dyan sa fraternity na yan. Itigil na ninyo yan, iwanan ninyo. Okay, dito naman, Bigwas, gusto mong bigwasan kita, gusto mo. Punta ka rito, baka pagsabi mo ng ganun, ikaw naunahan kitang bigwasan. Okay, dito naman sa 0929. Ito. Okay, dito naman sa 0946, ang dulo po ay 66. Morning po, lagi po akong nakikinig sa inyo. Pabati naman po ng mahal kong si Lawrence Chris Villesa at Medinilla. Salamat po. Si Lawrence Chris Villesa Medinilla ay binabati po kayo ng iyong asawa. Good morning po sa inyong panunood. At ito naman galing sa 0910, ang dulo po ay 73. Good day, Bigwas. Pabati po sa City Library kay Ma'am Beth Daduya, Edwin, Marvin at John. Good morning sa inyo, Ma'am Beth Daduya at Sir Edwin at Marvin. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Okay, dito naman sa 0999, ang dulo po ay 60. Good day po sa Bigwas. Pati na rin po ang boss. Saan itong Raven? Diyan sa may St. Joseph. Ayan Raven Flower Shop. Okay. Diyan tayo bibili ng flower pag meron tayong bibigyan ng flower. Okay. Good day, Bigwas. Pakibati naman po yung anak ni Mario Toledo na si Archie. Makapunta siya dito sa Subic kasi matagal na sila na hindi nagkikita. Ayun. Okay, anak ni Mario Toledo na si Arcel Toledo daw ay kailangan pumunta sa Subic dahil matagal na raw hindi nila kayo nakikita. Ayun At ito naman, galing naman po sa 0907, ang dulo po 47. Good morning po. Good morning daw, Daddy Tommy. Nagkaanak ako. Pakibigwasan nga po dito yung mga adik dito sa Barangay Ilwas ng Subic, Zambales. Kasi yung isang adik dito, nagtatricycle pa. May pagkakatok na. Tinanggal ba naman yung muffler at preno ng tricycle? Baka maaksidente ito. Malakas na tama. Okay. Ito naman, galing naman po bago tayo papasok na ng paksain ngayon. At sa New Cabalan po, yun, maalat po talaga ang tubig doon. Tapos wala lang taas lang po naman yan dito po sa Apitong. Maalat ang tubig. Ibig sabihin, bakit nagiging maalat? Ibig sabihin, yung supply ng Subic water siguro maalat. Paano nangyari yun? Ganon, bigyan nyo nga kami ng sample. Istorya yan Nasa bundok, maalat yung tubig. Baka ang binibigay ng Subic water galing na dyan sa loob ng SBMA na dagat ng SBMA. Bigyan nga nyo ako ng sample. Nako, mapapahiya sila sa akin. Sir Bigwas, ako po yung text na resident ng Amelia. Okay po, sige po. Salamat po at maalat ko talaga yung inyong Bigyan nyo ko ng sample kaya po para malaman, mapatesting natin. Okay, dito naman, good day po, Bigwas. Pakicheck naman po yung electric ng OEDC. Napakalaki naman po kasi yung mga nawawala pong kasing sa amin. Ay ba'y pinapatong. Malalaki masyado yung pinapatong nila. Masyado po kasing malaki. Sana mabigyan po ng pansin ng OEDC ng Olongapo. Salamat po, Bigwas. Nako, hindi na tumigil. Karami, ang dami na nagtitext. Ano na ba ito? Ano nang parang wala ng tigil. Galing naman po sa 0930, ang dulo po 35. Good day po, Bigwas. Pakibati na lamang po ang asawa kong si
si Crocaldo Quito. Lagi niya po kayong pinapanood. Maraming salamat po, Mr. Quito. At ito naman, galing naman po sa 0949, ang dulo po 72. God AM Bigwas, kailanman. Pakikilampag naman po ang mga nakaupo sa gobyerno natin ngayon na sana naman ay sa tanang buhay ko, now ko lang nalaslasan. Ang ngayon lang daw siya nalaslasan sa kalye dyan sa Rotunda Victory. Naku, dumadami na po ang kawatan dito ngayon. Akala namin kasi nasa Maynila lang ang talamak na mandurukot. Kita nyo na. Marami nang nanglalaslas sa may Victory. Anong ginagawa ng kapulisan dyan? Hindi ba nahalata lang, baka tutulog-tulog lang ang kapulisan. May papakita ako sa inyo dito minsan, ha. Pulis, tulunggis. Natutulog. Ang sarap ng hilik. Yan, ha, minsan. Sinsyahan tayo, ha. Ako'y papasok muna ng paksain muna saglit, ha. Magpapasok muna natin paksain dahil talagang baka mamaya. Bigwas, good day po, more power po. Someday I ask your... kailangan daw niya ang tulong ko. Sige, punta ka dito. Ito po naman ang atin pong tatalakayin hinggil po kahapon sa nag-text na yung anak niya nandoon sa Cebu City na mag-a-apprentice bilang seaman. Abay na sinasabing pinakakain daw ng panis, mga misis, mga nanay, mga mami, mga mama. Huwag po kayo agad-agad maniwala sa inyong mga anak na nandoon ngayon sa Cebu. Dahil nakausap po ni Bigwas kahapon, yung namahala po sa SEL Maritime Training Center. Yan, ha. Yung namahala po sa SEL Maritime Training Center sa Cebu, ay hindi naman po totoo na hindi nakasakay yung inyong anak. Hindi naka OJT. Dahil yun, ay sabing pinakakain. Kung tutuusin nga raw, lugi na siya. Problemado din sila kapag hindi nila maipasampa kaagad bilang OJT ang inyong mga anak. Dahil yung binayaran ninyo doon, kung aabot sila ng 1 taon, lugi sila. Dahil libre sila sa tulugan, libre sila sa pagkain. Pero hindi naman daw totoo na panis yung pinakakain. Baka gumawa na naman ng diskarte yung anak ninyo para lang makahingi ng pera sa inyo. Medyo ingat-ingat din kayo. Alam niyo mga kabataan, iwasan po nila na makipagbarkada. Mahirap na. Lalo na sa Cebu. Ako'y taga Cebu. Kaya baka mamaya mapapahamak na yan sa gagala dyan. Baka mamaya pupunta na lagi ng hungkera. Mahirap na doon. Baka mamaya nag-iinuman na. Ang kanila pong natapos na yung inyong mga anak katatapos lamang doon matapos nilang yung kanilang seminar sa ISM, yung International Safety yung International Safety Management. Kaya sa susunod aakyat na sila, mag-OJT na. Ayun, ha. Kaya mga kaibigan, itutuloy po natin itong paksain na ito dahil kahapon ito'y text po ng magulang ng kanilang mga anak na nag-trini o nag-OJT sa Cebu City. Yan na po, inaksyonan po kagad ni Bigwas yan. Babalik po kagad ang programang Bigwas pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Okay mga kaibigan, ito na po sa nalalabi po nating 30 minutos na lamang ng ating programa. Atin pong ipagpatuloy, pero bago ko po ipagpatuloy ito ay akin munang babasahin yung komento ng ating masugid na talagang kritiko. Ito po'y galit na galit sa akin idinidipinsa kasi niya dito si Paulino magkano kay sweldo nito. Yung kanya pong number ay 0909-298-8740. 0909-298-8740. Alam mo po sabi niya rito, puro ka ipapakita, nananakot ka lang. Kala mo naman natatakot kami. Ipakita mo na. Yung ipapakita mo, hunghang, sabi pa niya. Yung termino ko, ginamit na niya, sikat na ako, di ba? Sabi niya, yung ipapakita ko daw na pirmahan,
ni Paulino doon sa Marikit Park. Ito siguro bubo nga talaga ito o baka nagbububuhan lang ito dahil nakinabang kay Paulino. Hindi mo ba alam na talagang pinost pa niya pati sa Facebook yung lagdaan nila, yung pirmahan nila? Oh, dinagdagan pa niya eh. Taga Cebu ka. Taga Cebu ka pala. Bakit nandito ka? Eh, ikaw ba't nandito ka rin? Ay, ikaw ba'y Kapampangan? Eh, sabi mo, Bisaya ka rin. Eh, ba't nandito ka? Oh, eh, ako, taga rito ako. May property ako rito. 1983, nandito na ako. Oh, bagamat, paalis-alis ako dahil sa trabaho ko. Oh, na may property ako. Taga-Ulog ako. Taga-New Cabalan ako. Oh, ay anong masasabi mo? Yung sinasabi ngayon, kaya nga nalaman ko sa New Cabalan eh, na pag natalo daw si Atienza bilang Vice Mayor, pagtakbo niya, abay tatakbo daw siya sa Cabalan. Sa New Cabalan daw tatakbo siya doon bilang barangay captain. Lalabanan niya si DM. Magsama kami ni DM. Kakampanya kita DM, ha? Magandang laban yan. Dahil nandyan nakatira ang mga taga Golden Power. yung pinabayaan mo, ha? Na natalo tuloy. Oh, natalo dahil sa kagagawan mo na pinabayaan mo, kaya natalo ang mga manggagawa. Tagaryan lahat. Sabi nga ng mga taga Golden Power, sige, subukan niya rito para masubukan niya kung paano namin siya ilang paso. Ayan. Yan ang sinasabi ko na sa inyo eh. Mahirap talaga. Ewan ko ba? Yan ha. Ito po ang kritiko na ito. Tauhan ito baka ito'y talagang taga-suporta ito o nakikinabak o baka sumisweldo ito ng 20 mil kay Paulino. Kaya ito'y 0909. Ang kanyang number 0909-298-8740. Ayan. Magpapaputol ako ng 2 kamay pag nanalo ang amo mo, sabi niya sa pagka-mayor. Huwag na ulo. Huwag na kamay. Ulo na. Yun ang wala na malilin lang. Oh, wala na kayong malilin lang. Eto naman, kapag ang tao nagsabi na no comment, alam na ninyo yan. Inyo yan. Ewan ko lang. Ito naman, galing naman po sa 0927, ang duloy 58. Gandang buhay, Sir Biguas. Pwede nyo po bang matulungan na mag-fistula? Meron po akong end renal disease. Ano tong fistula? At ako ay nagdadialysis na. Kaya po pwede po sigurong ganito na lang po ha. Dumiretso po kayo doon sa PCSO sa May Pag-asa. Doon po kayo lumapit. Pinapupunta ko po kayo ha. Kasi sila po ang nagbibigay ng libreng dialysis. Sa PCSO, pumunta po kayo doon po sa Pag-asa. Umakyat po kayo sa second floor. Sabihin nyo po ay advice po ni Biguas sa amin yan. Kaya pumunta po kayo doon, ha? Sige po at ibabalik at itutuloy ko na lamang po yung pagtatalakay hinggil po sa nangyari doon sa magulang na nag-text sa atin kahapon na pinabayaan daw ang anak niya doon sa Cebu City. Ito po ay ang inyong mga anak matapos pong makatapos dito sa ISM, itong tinatawag na Internal Safety Management, abay ano po ba ang ginagawa ngayon ng coordinator nila ngayon doon? Sinisikap pa ng coordinator na makasakay pa ang inyong mga anak bilang mag-OJT doon sa Togo. Yan yung sinasakyan papuntang Cebu na napakalaking barko na pag sumakay ka, akala mo lupa na rin yung inapakan mo, napakalaki, wala kang mapapansin na kunting uga. Napakalaking barko yan. Yan, sinisikap pa po nila na makasakay pa doon sa Togo. Kaya, wag po kayong mag-alala. Mantakin nyo pag lumagpas sila doon, pag sila po'y nag-OJT doon, pag lumagpas sila ng 2 buwan, sa pag-OJT, may sahod pa sila. Kita mo, kaganda naman pala ng benepisyong mangyayari, ay magiging mga seaman yan. Di ba? Ang laki ng sasahurin yan. Kaya wag po kayo kagad-agad magpapabulada sa inyong mga anak, ha? Baka mamaya kung saan-saan na nagpupunta. Yun, ha? At ito naman, ang kanila pong
Kaya pumunta po sila doon para po sa kanila pong OJT para sa 14 po yun sila na nanggagaling sa Subic Bay College Incorporated, yung nandoon sa Cebu ngayon, na nag-OJT para po doon sa para po doon sa tinatawag nilang yung sa safety management nga po, yung kanilang yung kanilang tinatawag na sinisikap doon na matapos yung OJT nila. At hindi lamang po ang yung steward specialist, yung kanilang seafarer steward specialist, yun po ang kanilang OJT doon. At hindi lamang din po yan, mayroon pa pong sinikap ang Subic Bay College Incorporated at ang coordinator doon na makakuha pa sila ng Sea Service Certificate. Yung Sea Service Certificate, kapag mayroon na po ang ninyo noon, kahit hindi na po sila sumakay ng inter-island, diretso na po sila sa international. Kita nyo na. Kaya wag muna po kayong magpapauto, ha? Diyan sa inyong mga anak, baka mamaya gumagawa ng dahilan yan. At ito naman, doon sa mga nag-aral sa Subic Bay College na hindi pa natapos, halos natapos lamang ang isang semester, lumipat ng Lyceum, ay hindi nyo nasunod yung rules, 1-year residency. Kaya lalo na po yung naninira doon sa Subic Bay College, ay nasampahan na po kayo ng kaso. Yung una pong nasampahan ng kaso na nandoon po ang pangalan ni Marlon Asira, yung 39 na estudyante na nagbigay ng ang po nila -10-INB-15C-00361. Yun po yung case number na nila. Sa korte na po yan. Kaya kung ako po sa inyo, dito po sa pinangungunahan po ito ni Marlon Asira, 39 estudyante po itong unang dinimanda ng SBCI, kung para po hindi po masira ang kinabukasan ninyo, makipag-ayos na lamang po kayo. Ako, masama ang loob ko na talagang nasampahan din kayo, pero dapat sa inyo, makiusap na kayo. Kung kailangan mamagitan ako rito, mamagitan ako sa inyo para hindi po kayo magkakaroon ng problema. Ang laki ng problema ninyo. Nasampahan po kayo ng kaso. Ang kaso po, ang inyo pong case number, ito po yung 3-10-INB-15C-00361. Yan po ang case number po ninyo. Kahit natingnan po ninyo sa Fiscal's Office ngayon. Nandoon na po yan. Nako, yan po kay pinangungunahan po yan ni Marlon Asira. Yung sumunod na pinangungunahan naman ni Hazel Quezon. Ni Hazel Quezon. Itong Quezon na ito, mga taga-Bataan ata itong Quezon na ito. Quezon doon yung 3-10-INB-15C at -00330. Yun po ang case number ninyo. Kaya mga estudyante po kayo sa inyo, masakit po sa ulo yan. At ako naman po ay papasok na naman ng isa pang saka po natin tatalakayin sa susunod na Ito pinadala ng korte sa akin dismiss ang kaso nila. Tatalakayin ko na lang bago ko to pahapyawan na naman itong kay Imelda Soriano. Yan Etong ginagawa nila. Mga kaibigan, kita ito kasing mga damuhong sa administrasyon, kinasuhan nila. At bago pong lahat bago pagkatapos nito, ilalabas ko yung problema sa loob ng SBMA. Ito kinasuhan si Ermonde, si Ermonde Gutierrez, si Randy Dato ng kasong libel. Kinasuhan libel sa city prosecutor ng Ermonde Gutierrez dahil
sa ginawa nilang conversation ni Randy Dato. Ito po. Dahil sa ginawa nila, dahil sa ginawa po nilang ginawa niya, para lamang po matawag nating ikabit ko muna, ha? Okay. Para po mas damay si Tommy Abilie, kinasuhan po nila ng violation ng Republic Act 10175. Ito po'y libel po ito. Kasama po dito yung kaso na yung kasong yung unjust vexation. Kasama po dito. Kinasuhan nila si Randy Dato, yung dating station manager dito, dahil sa kanilang conversation. Ako nga hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam kung nag-aaway sila, hindi ko nga alam ito. Abay ginawa ng Administrasyong Paulino. Abay isinama ang pangalan ko sa kaso. Sinama niya ang pangalan ko. Ay di siyempre sasagot ako. Hindi ko naman alam yan dahil ang sinabi niya rito, nag-like daw ako doon sa conversation nila. Magla-like lang yung tao, kakasuhan mo na. Kung baga nakikingiti lamang sa away ninyo, kakasuhan mo na kung hindi ka bahunghang. Di ba? O di kinasuhan niya ako kasama kay Randy Dato. Ayun. At ngayon, ang nangyari, mga kaibigan, ikala siguro niya, kahit na mayroon akong importanteng lakad nung nakaraan, yung abogado ko, pinapunta ko. Kaya ang desisyon, eto, the complaint against respondent Tommy Abilie should be dismissed for insufficiency of evidence. Yon. Kaya, na-dismiss po. Kasi paano hindi madi-dismiss? Hindi ko nga alam yan kung nag-like ba ako, hindi. Dahil hindi ko wala naman kung alam yan. Idinadamay lang talaga ang pangalan ko. Kasuhan lamang nila ng libel. Na-dismiss ang kaso na isinampa ni Ermonde Gutierrez laban sa akin. Sabi nga ng piskal nakikilike ka lang, tapos bigla kang kasuhan. Ano ba yan? Wala na bang kalayaang mag-like o ngumiti sa kanilang labanan? Di ba? Kaya, ano nangyari sa kanila? Yun, na-dismiss ang kaso para sa akin. Pero si Randy Dato ay mukhang dahil hindi po siya dumalo doon sa huling hearing. Dapat kasi pare, kung aalis ka, kung may importanteng lakad, yung abogado mo dapat pinapunta mo. Kaya ako pinapunta ko yung abogado ko. Kaya kay Randy Dato naman, bagamat nakakalungkot, ay recommended na para sa information for unjust vexation against respondent Randy Dato. Kaya medyo yung kaso na ito, si Randy na ang nagpapatuloy sa kanyang kaso dahil papasok siya sa unjust vexation. Kasi bakit mo naman kasi hindi dinaluhan Ay ako nagpadala talaga ako ng abogado ko noong huling hearing, noong huling paghaharap sa piskal. Kasi kahit ako, sanay na po ako kahit sa Maynila. Pag may mga importante talagang yung abogado ko, pinapupunta ko po kagad. Yun kaya sa akin, sinasabi ko na lamang sa inyo na talagang hindi nagtagumpay si Ermonde Gutierrez sa kanyang layunin. At alam ko naman na nasa likod mo ang Administrasyong Paulino. Ano pa kayang gagawin ninyo? Malapit na po kayo na mamaalam sa City Hall. Okay, ito naman. Okay. Baka makunan niyo ng video baka masundan siya katulad siya sa pulis na kinunan ng video, nakunan ko ng video. Okay, ito naman. Ipagpatuloy ko po mga kaibigan bago po magtatapos ang aking programa.
hinggil po rito sa pinadadala po sa atin na panibago na sulat galing sa mga guro ng Gordon College. Ito Di ba ang tinapos natin kahapon, sabi niya may isa pa pong palang anomalya kaming nalalaman na ginawa pa ni Madam Imelda Soriano. Napag-alaman namin na sa ilang alumni ng Gordon College na yung kanilang binabayad ng alumni fee, ito yung sinisingil sa mga graduating student na tag-100 sa bawat isa. Mula pa noon, hawak ni Imelda Soriano. Bakit siya humawak ng alumna bakit siya humawak? Alumni ba siya sa Gordon College? Di ba dapat ang humawak dito ay ang nangangalaga ay ang Alumni Association? O kung sino man ang in charge sa Alumni Committee? Napakalaking halaga nito at di malaman ng mga alumni kung ano-ano ang nangyari sa pundo ngayon nila. Dapat ay ginagamit sa mga proyektong nakakatulong sa eskwelahan o sa mga estudyante ng Gordon College. Napag-alaman namin na nagastos na niya yata ang pundo. Ang hiling ng ang hiling ng mga alumni na ilabas ang pondo para magamit sa mga makabuluhang proyekto. Di niya ito dapat pinakaialaman dahil hindi ito pondo niya. Ilabas niya ang alumni fee fund at i-forward niya sa tamang opisina na dapat mangalaga nito ay hindi ang kanyang bulsa. Napag-alaman namin na ginamit niya ata ito at pinambabayad sa ilang mga personal na pagkakautang. Yan. Ang sunod na paragraph, pang-4, at gusto rin naman malaman kung ano na ang nangyayari sa President Scholarship Fund. Meron palang mahigit 1 milyong piso na binibigay ng pondo sa Gordon College President na dapat ay ginagamit sa pagbibigay ng scholarship sa mga deserving student. Pero sa pagkakaalam namin ay wala namang binibigyan na scholarship at binubulsa lamang niya ang discretionary fund na ito. Sana ay mabigyan ng pansin ng COA ang issue na ito. Kaya pala, kinukontrol ninyo yung pangtanggap ng mga scholar dyan sa Gordon College, nako. Kaya nga yung maraming nagsusumbong sa akin. Ang sabi nga sa akin paano pa nangyari? Bakit hindi na kami nakuha bilang scholar ng Gordon College? Yan ang pagkakasabi kagad sa akin. Ito pala may pondo tapos hindi ginagamit. Sabi niya, sana po ay matulungan ninyo kami na maisiwalat ang mga bagay na ito. Wala na yata kaming maaasahan sa kasalukuyang namumuno sa ating lungsod na si Mayor Rolin Paulino. Wala naman siyang political will na itama ang mga maling gawain. Wala talaga siyang political will. At itama ang mga maling gawain ng kanyang mga tao na nilagay niya sa posisyon. Pinabayaan niya ang mga department heads na namamahala sa kanilang mga posisyon. Kung ganito na lamang ang gagawin niya, karapat dapat nga yata na siya ay di na iboto sa susunod na halalan. Ito po mga guro na po ito sa Gordon College. Hello, yung galit na galit sa akin. Ano kaya pakiramdam mo? Ito sa huling paragraph nila. Di niya alam na sinisira siya dahil sa mga pagsasamantala ng ginagawa ng mga tao niya. Yon ang mga pinaniwalaan niya at hindi yung mga karaniwang tao o empleyado na nakakakita ng mga pinaggagawa ng mga mapagsamantalang tao niya kagaya ni Imelda Soriano. Maraming salamat po sa pagiging daan upang maiparinig namin ang aming boses at hinaing sa pamamagitan ng inyong programa. Ito po'y galing po ito sa mga sa mga guro ng Gordon College. Yan medyo masakit
Sa totoo lang, wala talaga siyang political will. Hindi niya talaga kaya humawak ng lungsod. Sa totoo po. Kita mo nga, mga tricycle driver, hindi siya ginagalang. Yun, naglalagay na lang siya ng tarpaulin sa likuran ng tricycle. Alam ko dyan, 200 isang linggo dyan eh. Sa mga, yung tarpaulin na mukha niya. Kasi ganun naman ang mga politiko eh. 200 isang linggo ang bayad niyan. Ewan ko lang sa kanya kung magkano bigay niya dyan. Sa isang sabi nung nagtitik sa akin na, sabi niya, ang sagot niya kagad, hindi wow. Ayan, hindi wow. Wow yung mayor mo. Kita mo? Ganun nagtitiwala ang mga hindi lamang ordinaryong mamamayan. Hindi lang ordinaryong mamamayan ang nag-ano nito, sumusulat sa programang Bigwas. Pati mga guro at iba't ibang mga empleyado ng ating gobyerno. Yan ang mayor ko, sabi niya. Sana naman din matauhan ka rin kasi ang Bigwas hindi naman ang aaway eh. Sinasabi lamang namin ang katotohanan. Kaya nga sabi ko, idinandahan namin ipapakita sa inyo ang lahat na dapat talagang ibulgar para sa pagkakamali. Kasi ang sa atin lang naman, ipunahin sila. Kung katulad yung ginagawa ko, na pinupuna ko yung sa covered court ng Libas, ng New Cabalan, dahil sa kapupuna ko, inayos nila. Hindi nagpasalamat ang mga residente doon. Dahil sa kabibigwas, tinugunan ang kanilang karaingan. Hindi katulad ng Santa Rita. Itong Santa Rita, problemado talaga dito ang mga tao kay Kapitan Bakay. Itong si Kapitan Bakay, mayroong isang pribadong subdivision dyan. Yun gusto niyang pakialaman. Pero yung samantalang yung barangay ng Santa Rita, pati nga CR dyan, ang baho-baho na. Hindi niya naasikaso dahil last term siya. Mga drug addict, nagkalat, pinabayaan niya. Ngayon, wala siya pakialam daw kahit bigwasan. Ngayon, yung isang village diyan na pribado, gusto niyang pakialaman, pati kontador gusto pa niyang ilipat sa pangalan ng barangay. Kapitan Bakay, okay ka lang? Okay ka lang talaga, Kapitan, sa tingin mo. Yung barangay nga, mismo nga CR ninyo, ang baho. Hindi mo na nga naasikaso yung barangay, yung pribado tuloy na subdivision, gusto mo pang pakialaman. Hindi mo na nga napakialaman yung barangay, yung pribado, pakikialaman mo pa. Medyo ka na, mag-isip-isip ka naman din minsan, Kapitan. Kung may layunin ka pang tumakbo sa ibang posisyon, ayusin mo naman yung panunungkulan mo. Hindi yung pababayaan mo dahil ang katwiran mo ay last term ka na. Ibig sabihin, doon na nagtatapos ang ambisyon mo sa politika. Kaya pababayaan mo na lamang ang iyong mga constituents na ayaw mo na lang pansinin dahil last term na ang iyong panunungkulan bilang barangay captain. Wala ka na bang balak talaga? Salamat naman kung wala ka ng balak. Kaya doon sa mga taong umaasa ng pagbabago sa Santa Rita, medyo kunting tiis na lang. Dahil ang inyong kapitan ay nuknukan ng kaingutan. Okay, ito naman. Atin pong basahin itong ito po mga kaibigan. Ito pong sa SBMA. Yan, di ba? Itong sa SBMA, ito pong puna sa atin. Hindi lang pala sa Olongapo ang nagkaroon ng problema sa basura. Pati sa loob ng SBMA, nagkalat na rin ang basura. Dito, pinangako ni Rolin Paulino, libre ang bayad sa basura. Tumaas ang bayad sa basura. Yung basura, napakarami ngayon, hindi kinukulikta. Diyan, sa New Cabalan, hanggang Santa Rita, napakarami po na hindi kinukulikta. Hindi lang pala sa Olongapo nangyayari yan. Dahil magkaibigan sila ni Garcia. Eto naman, sa loob ng SBMA, mga kaibigan, ang nagkalat na basura sa Kalayaan Housing. Engineer, yung ating Kalayaan Housing, ito po mga kaibigan
At ipapakita ko po sa inyo na hindi lamang po sa Olongapo nagkalat ang basura, pati sa loob ng SBMA. Tingnan nyo po ang kuha ng bigwas sa mga basurahan sa loob ng Kalayaan Housing ngayon sa SBMA. Yan, apaw-apaw na rin. Yan, talagang punong-puno ng mga basurahan, nagkalat na, hinahalukay na ng mga unggoy na mga kamukha namin kasama ng mga opisyal ng SBMA. Kamukha namin ang nangangalkal na dyan, kaya kinakalat na. O anong ginagawa ng maintenance? Anong ginagawa ng mga taga-SBMA para para linisin ang mga basura dyan? Huwag niyo sabihin, di ba nagbabayad din sila? Sa housing po yan ng Kalayaan. Yan po, mga kaibigan. Kaya, panawagan ko sa mga taga-maintenance, yung inyong landfill dyan, kung ano, sino bang kukuha ng basura dyan? Di ba si Dante Ramos din? O Dante Ramos, kunin mo na yun. Yung mga basura doon sa housing, nandoon sa Kalayaan, papakinabangan mo pa yon. Di ba ikaw ang kumukuha dyan? Baka sakali, mapakinabangan mo pa yung iba. Okay? Ito naman. Sir, pakipuna na din yung dalawang kagawad ng Old Cabalan na si Kagawad Kabiling at Kagawad Tuason. Sana naman po wag sila arugante sa mga tao. Salamat po. Bakit mayroong Kagawad Kabiling? May nagiging arugante ba si Kagawad? Sige, pinupuna po, pinanawagan po kayo Kagawad Kabiling at Kagawad Tuason. Yan wag daw po magiging last term din dyan si Palo. O Palo, pero alam ko si Palo gumagalaw kahit na last term yan, gumagalaw talaga yan. No, hindi katulad kay Bakay. O yung dalawang kagawad daw pinanawagan na po kayo dyan. Dyan sa mayroon daw po medyo arrogante daw po ang pamamalakad ng dalawang kaibigan ko pa naman itong isa. Okay, maganda po yung napupuna. Kasi ang pagpuna po ay naglalayon na mapapaganda ang pamamalakad sa community. Maraming salamat po at pasensya po kayo doon sa mga iba pang nagmensahe na hindi ko po nababasa ang iilan. Sabi nga niya dito, Sir Bigwas, bakit po kailangan sa Gordon College ng medical at dental? Di po ba pwedeng mag-enroll pag walang ganon? Yan, kita mo, ginagawa na pala nilang ganon matindi po ang ginagawa pala nila ngayon. Kailangan daw may medical and dental pa. Baka another pagkakwartahan na naman yan. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Bigwas. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay po sa programang Bigwas. Lalo na po sa mga taga ibang lugar. Maraming salamat. Sa mga taga-Olongapo, sa mga taga-Bataan, sa mga taga-Sambales, at sa mga karatig bayan sa Nueva Ecija na naaabot ng antena natin ng TV 22 sa Subic Broadcasting Corporation. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagsubaybay sa programang Bigwas. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga OJT ngayon na nanggagaling sa Bataan. Mga taga-Bataan, pati yung iba rito, ang iba taga-Olongapo. Maraming salamat sa inyong sa susunod kukunin ko na ang inyong mga pangalan para mabasa ko rito. At kay Engineer Mike Alcantara na nakasubaybay at laging nag-a-assist sa programang Bigwas. Ayaw daw niya ipabanggit ang baka daw siya itirahin pagbaba kasi sa Bigwas siya nag-a-assist. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po si Tommy Abili, ang inyong pong sumbungan at sandigan. Ako po ang inyong Bigwas!